Magandang gabi sa bawat isa. Muli, may devotion tayo. At ngayon ay dito pa rin tayo sa chapter 26 ng Kawikaan. Verse 11 hanggang 20 yung ating babasahin. At yun, umpisahan na natin. Ang taong nananatili sa kanyang kahangalan ay tulad ng aso. Ang sariling suka ay binabalikan nito. Nakakita na ba kayo ng taong nag-aakalang siya ang pinakamatalino? Mas may pag-asa pa ang mangmang kaysa sa taong ito. Ano ang idinadahilan ng taong batugan? May leon sa daan, may leon sa lansangan, kung paanong lumalapat ang pinto sa hamba, ang batugan naman ay sa kanyang kama. Ang kamay ng tamad ay nadidikit sa pinggan, ni hindi mailapit sa bibig dahil sa katamaran. Ang palagay ng tamad ay siya ay mas marunong kaysa 7 taong wasto kung tumugon. Ang nakikisali sa gulo ng may gulo ay tulad ng taong dumadakma sa tainga ng aso. Verse 18 to 19, ang taong nandaraya saka sasabihing nagbibiro lang ay tulad ng baliw na naglalaro ng sandatang nakakamatay. Namamatay ang apoy kung ubos na ang kahoy, nahihinto ang away kapag wala nang nanunulsol. So yun, ang aking natutunan dito ay sa verse 12. Sabi dito, nakakita na ba kayo ng taong nag-aakalang siya ang pinakamatalino? Mas may pag-asa pa ang mangmang kaysa sa taong ito. So yun sinasabi dito na ng talatang ito na yung nag-aakalang siya ang pinakamatalino ay isa rin palang kamangmangan. At parang lumalabas na mas mangmang siya kaysa dun sa mangmang. Sapagkat inaakala niya na siya ang pinakamatalinong tao. At sabi dito, mas may pag-asa pa ang mangmang kaysa sa taong ito. So, yun. Ang taong nag-aakalang matalino, pinakamatalino, ay kumbaga mahirap siyang turuan. Kasi alam niya sa kanyang sarili na siya yung mas marunong, siya yung may talino, at siya yung mas may alam. Ngunit doon sa mangmang naman, ay kumbaga mas may pag-asa pa siyang matuto at mas may pag-asa siyang maging matalino. Kasi ang mangmang ay maski papaano natuturuan. Sabi dito sa verse 12 na ang taong nag-aakalang siya ang pinakamatalino ay mas malala pa sa mangmang. At sana po ay naunawaan niyo po yung gusto ko pong sabihin dito sa verse 12. At bukod pa po dito ay itong verse 20. Sabi dito, namamatay ang apoy kung ubos na ang kahoy. Nahihinto ang away kapag wala nang nanunulsol. So yun, kung tayo man po ay halimbawa, nasa sitwasyon na yung nagkaroon tayo nung sitwasyon na yung kasama natin sa bahay or kakilala natin na meron siyang nakaaway ay nawa ay iwasan po natin ang manulsol. So yung sinasabing manulsol, parang isang halimbawa po doon ay yung kalan na diuling na habang nilalagyan mo ng uling yung nagbabagang uling ay mas lalo po siyang naglalagablab. Lalo na't nahanginan po siya. Kaya yun, nawa ay iwasan po natin ang manulsol sa panahon na may nag-aaway sa ating paligid. At isa din po pala yung kamangmangan. At yun, sana po ay naunawaan niyo po yung gusto ko pong sabihin. At
Hanggang dito na lamang po. God bless po sa inyo pong lahat. At yun po. See you tonight. Devotion. God bless po.